Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Liade mula sa bansang Amerika at ako po ay magkukwento sa inyo tungkol sa aking naobserbahan ng pag-aalsa ni Diego Silang. Pero sino nga muna siya? Siya po ay isang Ilocanong Principales na naging isang revolusyonaryong pinuno ng Pilipinas. Ngayon, alam mo na po kung sino siya. At ikukwento ko na ang aking naobserbahan. Isa sa mga nasilayan ni Diego Silang sa kanyang paglaki ay ang pang-aabuso ng mga Kastila tulad ng labis ng tributo, ang polo y serbisyo, at ang abuso sa indulto de comercio ng alkalde mayor na si Antonio Zabala. Ito ang kanyang mga nilabanan at dahilan ng kanyang pag-aalsa. Ninais din ni Diego Silang na dapat mabigyan ng posisyon sa gobyerno at simbahan ang mga kapwa niyang Pilipino. Noong panahon niyon, ang mga Kastila ay humina dahil sa pagsakop ng mga Ingles sa Maynila. Nakita ito ni Diego Silang at natanto na maaari palang mayupig ang mga Kastila. Kaya isinagawan nila ang kanilang pag-aalsa sa Ilocos. Ano ang naging resulta? Sila'y natagumpay at nakamit nila ang kalayaan ng Ilocos noong ika-14 ng Disyembre 1762. Ginawa ang Vigan bilang kapital ng bagong layang Ilocos. Kasabay din nito ay ang pag-alyansa niya sa mga Ingles sa pagsusupil sa mga Kastila na siya namang itinakot ng mga Kastila. Binigyan ng titulo si Diego Silang bilang isang gobernador ng Vigan ng mga Ingles. Ngunit di rin natagal ang buhay ni Diego. Noong ika-28 ng Mayo 1763, si Diego ay binaril sa likod ni na Miguel Vicos at Pedro Becbec, kapakaibigan ni Diego na nakipagsabuatan sa mga Kastila upang kitilin si Diego. Namatay siya sa kamay ni Maria Josefa Gabriela Silang, ang kanyang asawa, na siya namang nagpatuloy ng kanyang pag-aalsa. Salamat po sa iyong pagkikinig.